Andito ka na ba ngayon? Isa ka bang elemento? Boses ng lalaki yun. Lalakad dun banda, guys. Ang abandonadong eskwelahang ito ay matatagpuan sa General Trias, Cavite, at isa daw itong kilalang international school sa lugar na ito. At simula nang dumaan ang pandemic, ito ay tuluyan ng nalugi at ipinasara. Mula nang ito ay maabandona, marami na daw nararanasan na kababalagan ang caretaker dito. At ang nakakatakot na kwento ay ang pagpapakita daw ng isang black lady na gumagala sa loob ng eskwelahang ito. Kinagabihan ay pinasok ko na ang abandonadong eskwela na ito. Kung makikita nyo, isang mahabang hallway ito na puro kwarto. Check natin kung anong pwede natin ikutin dito. Dito ay isa-isa ko nang tinignan ang mga kwarto sa hallway na ito. So ito yung isang kwarto dito, guys. Hindi natin mapasok yung iba kasi puro tubig nga siya. Pero giba-giba na yung bubong dito, wala na rin kisame. Tapos dito pa yung heat insulation nila dati o insulator ba tawag dyan. Kahit medyo basa ang sahig, ay sinubukan ko pa rin itong pasukin. Ito yung pinaka-CR nila. Giba na rin talaga siya. Siguro isa to sa mga classroom dati. Pati yung bintana, sirahan na rin. Lumabas na ulit ako para suriin naman ang katapat na itong silid. So ito, guys, ito yung isang kwarto pa dito. Halos ganun din yung itsura niya. Wala na rin bubong. Tapos may isang CR dito. Dahil sa kawalan nito ng bubong, ay napuno na ng tubig ang sahig dito. At nasira na rin ang ibang parte ng silid na ito. Iba na yung ibang parte na itong school na to. Lumabas na ulit ako para puntahan naman ang iba pang parte ng eskwela na ito. Halos giba-giba na rin yung ibang parte ng school na to, guys. Kadalasan yung mga kwarto, may mga tubig na siya. Mayroong isang CR sa bawat kwarto. Nagpatuloy lang ako sa aking paglalakad para sana makahanap ng silid na mapapasukan. Subalit, puno na rin ng tubig yung sahig dito, guys. Halos lahat ng silid na nakita ko dito ay napuno na ng tubig. Tapos yung mga kisame dito, wasak-wasak na din. Sa mga oras na ito, ay sinubukan ko pa rin silipin ang mga silid sa eskwela na ito. So, pasukin lang natin yung mga hindi basa dito, guys. Kaso kadalasan ng mga kwarto dito, puno na ng tubig talaga. Agaya na ito, puno na siya ng tubig. Kahit ito rin kabilang kwarto, puno na rin siya ng tubig. Check natin yung iba pang kwarto dito. Nagpatuloy lang ako sa aking pag-i-explore para puntahan naman ang kaliwang bahagi ng eskwelahang ito. So dito, guys, meron pa siyang isang hallway doon. Yan o, makikita nyo. Para siyang letter T na hallway. O isa dito. Tapos doon tayo galing kanina. Check natin sa kaliwang banda, guys. Dito ay sinumulan ko ng suriin ang mga silid sa kaliwang bahagi ng eskwelahang ito. So yung mga kwarto naman dito, wala siyang gaanong tubig. Pero maputik naman siya. Kahit medyo maputik, ay sinilip ko pa rin ang mga kwarto dito. Gaya na ito. Ayan o, puro damo-damo. Ay, hindi ko na mapasok yung ibang kwarto dito. Nagpatuloy lang ako sa aking paglalakad at nagbakasakali na may kwarto pa akong pwedeng mapasukan. So yan, tubig din siya. Tapos yung mga pader, guys, may mga nakasulat siyang Bible verse. Medyo tuyo ang sahig sa katapat na itong silid, kaya pinasok ko na ito. Ito, medyo tuyo to. Pwede natin pasukin to. So makikita nyo dito sa kwartong to, ayun yung Bible verse dito. Siguro itong school na to dati, parang daycare siya. Mga school na pang bata. Pero sabi sa amin ng caretaker dito, international school daw to eh. Sa dulo ng hallway na ito, ay matatagpuan naman ang main entrance ng eskwelahang ito. So ito, guys, parang
Ito yung pinaka-entrance ng school siguro. Kaso giba na talaga siya. Kasi wala na tong bubong guys. Kung makikita nyo. Pero feeling ko ito yung pinaka-entrance ng school. Pagkatapos ko libutin ang kaliwang hallway, ay pinuntahan ko naman ang isa pang hallway sa eskwelahang ito. Pero iba yung vibes dito guys. Medyo creepy siya. Lalo na tong hallway na to. Kaso nga lang puro tubig. Hindi ko na mapasok yung mga kwarto. Bawat sahig na tinatapakan ko sa hallway na ito at mga kwartong mga nakita ko ay napuno na ng tubig. Kaya medyo delikado na pasukin ang mga ito. Parang wala na akong mapasukan dito na iba guys. Kasi puro tubig na yung kwarto dito. Siguro dati, yung may bubong pa to. Maganda tong school na to kasi international school siya eh. Halos lahat ng kwarto kasi puro may tubig na. Kaya hindi siya mapasok. Dito na ako nagdesisyon na lumabas na para i-check naman ang likod na parte ng eskwelahang ito. Tapos itong parte na to sa labas guys. Giba-giba na siya pero part din siya ng school guys. Yung malaking puno pa dito ng mangga. Ito ata yung pinakalikod ng school. Tinubuan na din ng mga puno ang loob ng gusaling ito. Pati ang mga pader at pinto ay giba na. Kaso makikita nyo, giba-giba na talaga siya. Alright guys, nandito tayo ngayon sa isa sa mga parte ng eskwelahan na to at naglatag ako ng mga equipment dito sa kapaligiran at sisimulan natin magtanong kung totoo nga ba ang mga paranormal na nangyayari o meron bang kababalaghan na nangyayari dito. So tara, simulan natin magtanong. Magandang gabi, ako nga pala si Jay at naparito po ako para kumuha lang ng dokumentaryo tungkol sa mga kwentong kababalaghan sa eskwelahan na to. Kung meron po akong kasama ngayon dito, pwede nyo pong lapitan yung mga aparato na nilapag ko dito. Magbubukas po ako na itong aparatong ito. Pwede rin po kayo makipag-usap dito. Sa mga oras na ito ay sinubukan ko na magbukas ng spirit box at baka sakali na sumagot sila sa aking mga katanungan. Kung meron man ako kasama ngayon dito, pwede nyo po bang lapitan yung mga kagamitan na nilapag ko dito? Nagtanong na din ako kung isa bang elemento o isang spirito ang kausap ko ngayon at ito naman ang sagot niya sa akin. Isa ka bang elemento o isa kang spirito? Elemento? Hindi masyado malinaw ang mga sagot niya sa akin sa mga oras na ito. Kaya nagpatuloy lang ako sa aking pagtatanong. Pwede mo bang lapitan yung mga gamit dito? Itinuro ko na rin kung paano pagganahin ang mga equipment na nilapag ko. At magbaka sakali na kaya ba nila ito patunugin o pailawin. Pwede mong lapitan to. Tutunog to pag lumapit ka. O hindi kaya dumaan ka dito sa nilapag ko. Subalit wala pa rin akong mga nakuwang response sa mga devices. Habang nagtatanong ay bigla namang umilaw ang ghost ball na nilapag ko sa sahig. Panoorin nyo itong mabuti. Ako po ay naparito lang para kumuha ng dokumentaryo. Oh shit! Medyo kinakabahan na ako sa mga oras na ito dahil ang bolang ito ay hindi iilaw hanggat hindi mo hahawakan. Milo yung ghost ball natin guys. Pwede ka pa ba lumapit dito sa akin? Pwede mo bang lapitan yung mga gamit na nilapag ko? Wala akong balak na masama sa inyo. Ako po ay kumukuha lang ng dokumentaryo kung totoo ba ang mga kwentong kababalaghan sa eskwela na to. At this moment guys, wala pa tayong malinaw na sagot. Ito lang yung umilaw sa atin kanina, yung ghost ball. Sa pag-edit pa natin malalaman kung may sumasagot ba dito sa spirit box natin. Nagpatuloy lang ako sa aking pagtatanong at pinalapit ko ulit sila dito sa aking kinakatayuan. Pwede ka bang lumapit sa akin ngayon? Nag-aantay ako. Nag-aantay ako ng response mo. Subalit, pagkalipas ng ilang minutong pag-aantay ay wala akong nakuhang kahit anong response mula sa kanila. At maya-maya lang nang binanggit ko na bibigyan ko siya ng isang dasal ay ito naman ang sagot niya sa akin. Bibigyan kita ng dasal. Isa itong maliit na boses na bigla na lang nagsalita sa aking spirit box. Nag-aantay ako ng sagot. Pwede mong lapitan yung mga gamit na nilapag ko. Kanina pagkakaintindi ko, ang sagot mo sa akin ay isang elemento
Ikaw ba yung tagapagbantay dito sa lugar na to? Ang creepy nung pwesto ko ngayon, guys. Makikita nyo, doon yung isang hallway. Tapos ito naman yung isang hallway. Ito pa isang hallway dito. Sa mga oras na ito ay bigla akong nakaramdam ng bigat sa kapaligiran. At ito naman ang sunod na mga nangyari. Pwede ka bang gumawa ng ingay ngayon? Tara, may naglalakad dun banda, guys. Hindi ko sure kung rinig ba dito sa audio natin, pero may narinig akong mga yabag. Medyo kinakabahan na ako sa mga oras na ito, lalo na't meron akong mga narinig na mga yapak sa isa sa mga kwarto dito. Pwede ka bang lumapit pa sa akin? Dito na ako nagdesisyon na lapitan ito at tignan para malaman kung anong mga lumikha sa tunog na ito. Pwede kang lumapit sa akin ngayon? Kung nandito ka man, pwede ka gumawa ng ingay. Subalit, pagsilip ko sa mga kwarto dito ay wala akong nakitang kahit anong dahilan na pwedeng lumikha sa mga ingay na iyon. At maya maya pa ay may narinig ulit akong mga yabag sa isa sa mga hallway dito. May naririnig ako banda doon, guys. Parang may mga yabag doon, guys. Kaya lumapit ulit ako para tignan kung ano ba talaga ang meron dito. Andito ka na ba ngayon? Pwede ka bang gumawa ng ingay? Ako po ay naparito lang para kumuha ng ebidensya. Wala po akong balak na masama o mambulabog sa inyo. Gusto ko lang malaman ang tunay na kasagutan sa mga kwento na kababalaghan sa loob ng eskwela na to. At sa huling pagkakataon ay muli ako nagbukas ng spirit box para malinawan kung ano ba talaga ang nakakasalamuha ko sa mga oras na ito. At ito naman ang malinaw na sagot na narinig ko. Isa ka bang elemento? Boses ng lalaki yun, ah. Dahil sa malinaw na sagot niya na ito, ay dito ko na inihinto ang aking pag-iimbestiga sa lugar na ito. Medyo bumibigat yung pakiramdam ko dito. Wala po sanang susunod sa akin. Naparito po ako para kumuha ng dokumentaryo sa mga kwento dito. So ayun, guys, tapos na tayo mag-investigate. Hindi ko sure kung meron bang nasasagap na EVP yung spirit box natin. Pero at this moment, wala akong nakuhang response sa mga devices na nilapag ko dito. May narinig lang akong mga konting yabag. Pero hindi ko pa rin sure kung paranormal ba yun o baka may nakakapag-create lang ng ingay na yun. So yun lang. Dito ko lang tatapusin tong video to. Huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe sa video ito. Dahil napakahirap po talaga pumasok sa mga abandoned na lugar, guys. Sobrang takot at kaba yung mararamdaman nyo, lalo na pag mag-isa kayo. So sana suportahan nyo po ang aking channel at huwag kayong magsawa na panoorin yung mga ina-upload kong video. So yun lang, guys, maraming salamat sa uulitin at huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe sa video to. So see you on the next video.